Hey Sumi Fam! Welcome back guys sa ating letter sender of the day. May mga relasyon na walang sigawan, walang third party, walang malinaw na pagtataksil. Pero gabi-gabi may isang tanong na paulit-ulit sa isip mo. Ako ba talaga ang pinili o ako lang ang nandito habang wala pa siya? Ngayong araw, may isang kwento tayong babasahin at baka sa kwentong ito, makakarelate ka rin. Hi po, Izumi TV. Ako po si Jen, 24 years old. May boyfriend pa ko ngayon for 1 year. Naging kami ilang buwan matapos siyang iwan ng ex niya na 5 taon niyang minahal. Alam kong seryoso sila noon. Alam kong may plano na sila dati. At alam ko rin kung gaano siya nasaktan nang iniwan siya. Nung una, natakot akong pumasok sa relasyon namin. Baka hindi pa siya okay. Baka rebound lang ako. Pero lagi niyang sinasabi na tapos na raw yun. Na ako na raw ang present niya. Na ako na raw ang gusto niyang makasama. Pinili kong maniwala. Sa simula, ramdam ko naman ang effort niya. Sweet siya, maalaga, laging nag-a-update, pinapakilala ako sa mga kaibigan niya, pakiramdam ko ako ang pinili. Pero habang tumatagal, may mga maliliit na bagay na unti-unting bumibigat. Tuwing nag-aaway kami, minsan nababanggit niya ang ex niya. May isang beses, sa gitna ng pagtatalo, nasabi niya, hindi naman ganito si ano dati. Hindi ko alam kung mas galit ba ako o mas nasaktan. Parang may kumurot sa puso ko. Simula noon, nag-iba ang pakiramdam ko. Nahuhuli ko rin siyang nag-view sa profile ng ex niya. Sabi niya wala lang daw, curiosity lang. Pero bakit parang ako ang kinakabahan? May mga pagkakataon na tahimik siya. Parang malayo ang isip. Kapag tinatanong ko, sasabihin niya pagod lang. Pero sa loob ko, may takot. Mahal ko siya, totoo yun. Pero minsan pakiramdam ko, ako ang naging panakibutas sa sakit niya. Natakot ako na baka kapag bumalik ang ex niya, iwan niya ako. Natakot ako na baka ako ang naging second choice. Kuya Ace, tama pa ba na manatili ako? O mas mabuti nang umalis bago pa ako tuluyang masaktan? Jen. So ang name ng ating sender guys is Jen. Jen, una sa lahat, ang nararamdaman mo ay hindi arte. Hindi overthinking, hindi insecurity lang. Kapag ang puso mo hindi na mapanatag, may dahilan. Hindi masama ang may nakaraan. Lahat tayo may history. Pero may malaking pagkakaiba ang may nakaraan at hindi pa tapos sa nakaraan. Ang taong tunay na nakamove on, hindi na kailangan magkumpara. Hindi na kailangan banggitin ang ex kapag may problema. Hindi na kailangan balikan ang profile nila para lang mag-curious, di ba? Ang totoo, kapag handa ng isang tao, buo siyang papasok sa isang relasyon. Jen, hindi mo trabaho na pagalingin ang sugat na hindi ikaw ang gumawa.
Hindi mo responsibilidad na patunayan na mas better ka kaysa sa ex niya. Ang pagmamahal hindi competition. Kung ikaw ang pinili, mararamdaman mo ang seguridad. Hindi ang takot na may babalik. Ngayon, bago ka magdesisyong umalis, gawin mo muna ito. Kausapin mo siya. Hindi galit, hindi parinig, kundi malinaw. Sabihin mo, nasasaktan ako kapag kinukumpare mo ako. Natatakot ako na baka hindi pa tapos ang chapter nyo. Kung seryoso siya sa'yo, makikinig siya. Aayusin niya, ipaparamdam niya na ikaw ang ngayon. Pero kung i-deny niya, babalik ta rin ka o sasabihing imagination mo lang yan, doon ka na mag-isip. Dahil ang taong sigurado sa'yo, hindi ka paparamdamin na may kalaban kang multo. This is the real talk. Jen, masakit umalis. Pero mas masakit manatili sa relasyon na araw-araw kang may duda sa halaga mo. Hindi ka placeholder. Hindi ka practice girl. Hindi ka second option. Harapat dapat ka sa taong pipili sa'yo kahit sino pa ang bumalik. At kung hindi siya buo para sa'yo ngayon, mas mabuti nang piliin mo ang sarili mo bago ka tuluyang maubos. Ang taong tunay na pinipili ka, hindi ka ipaparamdam na pansamantala. Hindi ka ikukumpara, hindi ka itatabi. Ang pagmamahal na sigurado, nagbibigay ng kapayapaan, hindi takot, hindi ng pagdududa. Hey Zumi fam, kung nagustuhan nyo ang kwento at may maidadagdag kayong advice para kay Jen, mag-comment lang sa baba. Gusto naming marinig ang opinion nyo. At kung gusto nyo pang makarinig ng mas maraming totoong kwento at real talk advice, don't forget to subscribe at pindutin ang bell all para updated kayo sa mga susunod na uploads. Pwede rin kayong mag-send ng sariling kwento at humingi ng advice. I-send lamang sa Azumi TV Facebook page na sa link ng description. Maraming salamat sa suporta nyo. Azumi TV, Real Talk, May Puso.